Ang akong privilege speech adunay tulo ka butang na gusto nako isentro. Una, ang sulat mahitungod sa ligid na gihatag sa atong gobernadora, Honorable Dorothy Montejo Gonzaga, nga nadawat sa sangguniang panlalawigan ni adtong September 1, 2023, nga wala kini na calendar sa niaging duha ka sesyon. Kung mahinumduman nato, nag-erase kini ni Honorable Vinsay Siguya, ug gitubag ka na sa atong sangguniang panlalawigan secretary ug ang atong honorable presiding officer, Honorable Vice Governor J.B. Tyrone Uy, na i-agenda sa next na sesyon apan sa niaging Lunes wala gihapon kini na calendar sa agenda. Bisan pa man nga naghatag og kopya ang atong gobernadora sa matag usa ka matag board member ni atong September 1, 2023. Nag-privilege speech gihapon ang atong honorable board member Raul Caballero sa niaging sesyon. Nagaingon ang atong honorable Raul Caballero nga nagdumili o nag-decline ang gobernadora nga muhatag og report mahitungod sa kawat sa ligid. Kung mahinumduman nato, bisan ang police inspector nga atong giimbita ni atong July 31, 2023 nga resource person sa SP o sa sangguniang panlalawigan, mingon dili sila makahatag og mga detalye kabahin sa investigasyon kay aduna kanimi nga mga minor ni edad o kinahanglan pang ma-build up ang kaso. Kung tan-awon nato, kauban sa sulat sa gobernadora ang iyang pagpangayo ug sangguniang panlalawigan na paghahatagan siya og authority to file criminal charges sa mga na-involved ug sa mga nangawalang ligid para mapapaspas ang dagan sa kaso. Gusto sa gobernadora mapadali ang pag-file niini, mao kanang importante ang pag-agenda sa mga maong sulat sa executive para makatabang sa hinanaling aksyon. Kung atong usa-usahon ang sulat nga dadawat ni atong September 1, 2023 nga wala ma-agenda sa duha ka sesyon, ang giingon sa unang linya sa sulat sa atong gobernadora, I do not concur with Ms. Bermejo's stance suggesting that we would furnish report as soon as the police investigation is concluded. Ang ginapasabot sa gobernadora, dili siya diha-diha dayon muhatag og report human sa investigasyon. Wala siya maingon nga dili siya muhatag. There was no declining na ginaingon sa atong Honorable Raul Caballero. Ikaduhang paragraph sa sulat, unang linya, ang giingon sa gobernadora, we regret to inform you that we are unable to provide it at this moment. Wala siya may decline. Ang iyang ginaingon, nasugo siya nga dili siya makahatag sa karon kay kini premature release and will impede the initial stage of the prosecution kay adunang may mga minor de edad nga na-involve ug dili kini dapat confidential. Asang bahina ni decline o dili muhatag og report ang gobernadora. Ikatulong paragraph, rest assured once the charges are officially filed in the fiscal office, we will promptly furnish you with the necessary report. Dinhi klaro sa atong gobernadora na muhatag gayud siya og report human ma-file ang maong kaso. Mangutana ako, Mr. President, tama pa ba kini na pagagamiton ang atong mga katungod diining privilege hour sa mga maling informasyon, baka o pagpangdaot? Sa dihang gidiscuss ang privilege speech, dili magpa-interpolate ang atong Honorable Raul Caballero. Bisan gipangutana sa presiding officer, what is the opinion of the body? Wala gayud nagaingon ug nagadumili ang atong gobernadora na muhatag og kopya. Section 33 of the Internal Rules of the Sangguniang Panlalawigan, letter D, it shall be the discretion of the speaker to yield to interpolation, provided in the exceptional circumstances where the person or integrity of a member or integrity of the sanggunian is in clear danger. Tama ba di ay nga dili magpapangutana ang atong Honorable Caballero bisan kini makadaot sa integridad sa usa ka tawo sa lider sa probinsya labi na kung ang gobernador? Ang pangutana nako nganong dili man magpa-interpolate, dili naga-privilege, di ba naga-privilege kita kung kita na ay reklamo o kalibog? Ang pag-interpolate makatabang na mahatagan ang
ug kahayag o tubag ang reklamo o kalibog sa atong mga katawhan. Katawhan nga atong girepresentahan. Dili ka ni first time nga dili magpa-interpolate. Dili man kita pareho sa Kongreso na anay immunity for suit. Wala kitay immunity pareho sa mga congresspersons. Dili pwede na kung unsa ang atong gina-privilege, wala kitay mga konsekwensya. Ang atong privilege mao kini ang sulod sa kasing-kasing na atong ginatuuhan na makasulbad sa mga pangutana, reklamo sa katawhan nga mao ang nagpilit kanato. Honorable Caballero, di ba dili kita pwede na ginasugo o ginahimuan ug uban pang himuon nga kita mga board members himuong mga speech readers? Tungod sa pagsalig sa katawhan nga naghimo natong mga lideres o nga kitang gitawag ng mga honorable board members, moong kinahanglan klaro sa katawhan ang unsa man ang atong gibarugan. Barug kita sa tinuod ug sa kamatuoran. Ikaduha, sa privilege speech ni Honorable Caballero, nagaingon nga walay gipangayo ang gobernadora na wala nato gihatag. Naabaya ang report of investigasyon bahin sa tinapa na in aid of legislation. Di ba gipauli kini sa Committee on Ethics, Blue Ribbon and Good Government kay aduna daw kuno kini paig o provincial investigation. Di ba walay paig o provincial investigation ang nangawalang ligid? Kay kini ang investigasyon naa sa PNP. Mao kini ang gitawag nato sa atong Rule 20 of the IRP. Ang adversarial matters or matters which are still pending for litigation or investigation with the court of the Ombudsman and of other agencies of the government shall not be subject to inquiry in aid of legislation. Ikaduha, naapay hangyo ang gobernadora na ni atong June 7, 2023 na ipa-review o ipa-assess or muhatag og moratorium sa balay runon sa hospital na hantud karon wala pa makalandar. Isip bagong miyembro sa SP, lisod na nako sabton kung nganus pwede i-agenda ang mga sulat. Nganong naanay mga tubag nga walay kopya o ang ubang sulat nga kitang tanan walay kopya. Asa kini nga wala na ginagigina-receive man unta. Di ba kini nganong nagapanghitabo kini? Ikatulo, produkto sa privilege speech ni Honorable Caballero, ang pagpatawag o ang mga sunod pang pribilehiyo na pagahimo o na ginapatawag ang atong mga empleyado, department head, muhangyo ako, nadugangan pa nato ang atong pagpangga o maayong pagtatal sa atong mga resource persons or ang atong mga heads o ang atong mga colleagues or ang atong mga empleyado. Section 32 of the IRP, letter B, resource persons are considered as guests and they should not be insulted by questions that tend to cross-examine or interrogate them. Personalities such as authorities of the government, department heads, national, provincial, municipal, and other private individuals may be invited to appear in the session of the Sanggunian to clarify issues as resource persons to give input to the Sanggunian in aid of legislation. Wala gayon sa internal rules ang ipapanumpa o ipa-oath ang atong mga empleyado as resource person. Giingon na kini sa atong kaubang abogado na si Honorable Marie Jude Lopez nga pwede lamang kita magpa-oath kung ato silang pagkakasuhang kriminal. Ni saka ang mga ranggo, gipanang pumuta nila ang ilang integridad nga dili kini mabahiran. Piniling mga heads, respetadong mga empleyado, kini ang nakalamat sa relasyon sa eksekutibo o lehislatibo. Nga ginatawag natong putol na ang check and balance, ang akong panglantaw. Wala na putol ang check and balance sa eksekutibo o lehislatibo. Nagkalahi-lahi lang ang proseso o ang mga paagi. Kung pagatan-awon nato ang mga sulat na himong polisiya sa gobernador, Honorable Dorothy Gonzaga, napasulaton kita para mahanay ang mga documents na gikinahanglan. Tung tan-awon nato ang atong mga resource persons, mahadlok na sila maulawan kung sayop ang ilang mga tubag o wala sila'y mga detalye sa mga pangutana. Ang gusto nato sa sanggunian, ipatarap diri ang mga empleyado, respetuhon nato ang nagkalaing-laing pamaagi unta para sa kaayuhan sa tanan. Kita ang sangguniang panlalawigan para sa katawhan, ato kining pagapuyan,
ug ila kitang gipili para sa tinud-anay serbisyo para sa katawhan. Daghang salamat ang Dios magagiya ka naton sa tanang panahon.